kumusta kayo? Tagal ko na namang hindi nakapag-upload. Sobrang busy kasi at sobrang pagod sa trabaho. Yun lang laging dahilan ko. Pero totoo naman, talagang sobrang pagod. Kaya eto nga, nagtipon-tipon kami pagkatapos ng trabaho. Yan nga pala si Taba, hapon yan. Nanlilibre sa amin ng gabi na yan. Nagulat nga ako kung bakit biglang nanlibre yan si Taba. Yung pala, nung araw na yan, habang nagtatrabaho kami, ay binobola-bola ng mga kasama kong Pinoy pala yan. Sobrang bait naman kasi talaga niyan si Taba. Kaya naman talaga ito, pinagbigyan niya kami. Kami na rin pala nagbidyag ng pangalan niya sa Tagalog. Kaya Taba ang tawag namin sa kanya kasi mataba nga siya. Barkada na namin to sa trabaho namin si Taba. Mabait, palabiro at palangiti din kasi siya. Sobrang kulit din ito ni Taba kasi minsan kahit napipi ko na siya sa bandang huli, ngingiti pa rin. Ayos, tuloy pa rin ang tawanan namin. Tsaka nawiwili din to siyang binibidyohan. Kapag itinututok yung camera sa kanya, talagang ngumingiti naman. Gustong gusto niya. Kasi sabi ko sa kanya dati, kapag kumita na tayo dito sa pagbibidyo natin, magiging sikat ka na. Kaya nga minsan, tuwing break time namin sa hapon, lagi ko siyang ginugulo. Hinihingihan ko siya ng baon niyang pagkain. Tuwing break time kasi kumakain to, laging tinapay ang dala niya. Hinahati-hati niya rin. Habang kumakain kami, ay nagkukulitan kami. At saka binibidyohan ko siya sa tuwing kumakain kami kasi gustong gusto niyang may video. At eto na nga kami ngayon, namimili na ng orderin namin. Okay. Kaninay. Medyo Okay. mapasaya nga lang siya, kailangan mo talaga siyang kausapin kahit pabarok-barok lang yung Nihongo namin. Mahirap din talaga siyang kausap kasi nga hindi kami gaano nakakaintindi, pero kahit paano intindihan namin kung anong gusto niyang ibig sabihin. Kaya ito, pinapractice talaga namin yung Nihongo namin dito sa pamamagitan nila sa mga kaibigan naming mga Hapon. Kasi dito napapractice yung Nihongo namin kapag lagi namin silang kausap lalong-lalo na sa trabaho. Kung napansin nyo nga dito sa video kanina, tinutuwad na ni Taba yung pitaka niya kasi baka kulang yung dala niyang pera. Sa totoo lang, napilitan lang talaga to si Taba sa amin naman libre kasi kanina habang nagtrabaho kami, binobola-bola lang talaga siya ng dalawang senpai namin na ilibre kami ng ramen. Dito nga dumating na yung order namin. Hindi nga kami nagtitigi isang kanin, nag-iisang ramen lang kami. Kaya yung kanin tinatakal ni Taba kanina para mamigay sa amin. Ganyan kabait si Taba. Hindi na kasi nagkasya yung budget niya. Kaya ayan, namimigay na lang siya ng kanin. Pero meron naman kami, naghati-hati din kami. Pero binigay na lang namin sa kanya ng buo kasi siya naman yung magbabayad. Kaya sabi namin, maraming salamat sa libre mo. Sa susunod ulit ha. Tumawa lang si Taba nung sinabi namin sa susunod ulit. Halos nakaisang lapad din siya o nasa 4,000 sa pera natin. Biruin mo, 7 ba naman kami? Nilibre niyang lahat. Kami masarap na sa kain. Siya naman siguro nag-iisip sa kung magkano yung babayaran. Ayan na nga, saktong-sakto sa isang lapad yung babayaran niya. Busog na naman ang mga Baningo boys. Tamang-tama kasi pag uwi namin matutulog na lang. Nakabawi rin kami sa pagod namin ngayong araw kaya todo talaga kami sa kain. Sinamantala na rin namin, libre to eh. Dito sa Japan, kailangan mo talagang pala kaibigan sa mga Hapon. Hindi ko sinasabi na kaibiganin mo sila ng dahil lang sa libre. Kaibiganin mo sila dahil marami kang matututunan sa kanila. Pati na rin yung salita nila kapag natutunan mo ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam.